Mga kwento ni Felmo. Nagkaroon na ba kayo ng mutya? Mga bagay na mahiwaga na galing sa kalikasan. Siguro karamihan sa mga nakikinig ay partikular na sa inyo ang nabanggit na ito. Ang mutya ay nasa magkakaibang aspeto. Depende sa kung anong uri, saan nakuha at anong araw ito nakuha. May magkakaibang bisa din. May galing sa kadiliman, may galing sa liwanag. May iba naman na dumidepende sa kung sino ang nagmamay-ari. Kahit mabuti pang mutya pero kinargahan ng masama, doon umaayon ang tangan. Kadalasan ay makikita ang mga mahihiwagang bagay bago at matapos ang mahal na araw. May mga mutya na nagtataglay ng mga bantay. Meron din namang wala. Yung nagtataglay ng bantay sa oras na makuha mo ang gamit ay magiging gabay mo sila. Yan ay kung papalarin kang makapasa sa napakahirap na pagsubok. Kasi kapag hindi, dalawa lamang ang kakahantungan. Kung hindi ka mamamatay ay iiwanan ka ng saktong pag-iisip. Sino ba namang hindi matatakot sa bantay, masahol pa si demonyong itsura ng mga ito. Yung mga mutya na sumusulpot lamang sa kung saan at walang akdang panahon. Ito yung klase ng mutya na may pinakamalakas na bisa. Bakit? Malalaman natin sa kwento. Taong 1986, sa kabukiran ng Dipolog, may nagngangalan noong Jojo Zamora. Napakahilig nito sa mga tangan. Angkan kasi sila ng mga albularyo. Bagamat sa mga sandaling yon na hindi pa pinapasok ni Jojo ang mundo ng pagiging albularyo, napakalalim na ng kaalaman ng binata patungkol sa lihim na karunungan. 19 na taong gulang pa lamang si Jojo. Samot-saring aklat na meron siya. Mula sa Metatron, 7 Arkanghel, Atardar, Satur, San Benito at ang iba naman, aklat na ng angkan nila ang lumika. Ang galing sa angkan ay ito yung mga sari-saring orasyon at kombinasyon ng orihinal na Latin at sariling pamaba o ang tinatawag nating horem-horem. Likhang lokal pero hindi hamak na mas malakas pa sa mga nagkalat na iba't ibang uri ng aklat ng karunungan. Bukod sa kaalaman ni Jojo sa mga ito, may ilan na rin siyang koleksyon ng mga mutya. Pero hindi pa niya naaabot o nakukuha ang pinakamalakas na mutya na ayon kay Jojo. Ito ay ang nasa bukiran lamang ng kanilang lugar. Tuwing mahal na araw, lahat ng may mga karunungan sa kanila nagpupulong. Ito ay kung sino lang ang miyembro, kung saan sila magkakarga ng gamit sa mahal na araw. Pagkatapos magpulong ay nag-aakda sila ng araw kung kailan aalis. Magtatagpo sila sa lugar na napag-usapan. Bali ang lugar na napili, may presensya ng malakas na enerhiya. May isa kasi sa kanila ang tagapaghanap ng lokasyon at ang naatasan nito ang tatay ni Jojo na si Tatay Mariano. Napakagaling umanong kumalyatis ng tatay ni Jojo. Malalaman ka ganito kung alin sa mga lugar na napuntahan ang may banal na enerhiya. Paparating ng mahal na araw at gaya ng nakagawian. Sumasama din si Jojo ng mga panahon na ito. Sa bukid ito ng Dipolog, sa likod ng isang kapilya. Maliit na nayon ito at na may ilang mga residente. Bitbit lamang ang tubig at kapirasong biskwit. Literal na isang penitensya ang gagawin. Tapos ay magdadasal ng paulit-ulit mula 6:00 ng hapon hanggang 3:00 na madaling araw ng Biyernes Santo. Matapos noon syempre uwian na, pero ang ilan ay nagpapaiwan. Ito yung mga may karunungan na mga hagilap na mga mutya. Kasama na dito si Jojo. 2 araw nasa bukid si Jojo, pero ni isang malakas na mutya ay wala siyang nakita. Maliban na lang sa kapirasong dignum na galing sa kahoy na sinukuan. Kakarampot lamang ang karga. Hindi katulad ng mga ibang nakuha niyang bagay,
na literal na kukulo ang langis kapag nilublob ito. Hanggang sa nakarinig si Jojo sa isa sa mga kasamahan na may namumukod tanging mutya umano na may pinakamalakas na bisa. Matatagpuan lamang ito ilang baryo mula sa pinagdadausan ng karga. Namataan umano ito 2 buwan na ang nakakalipas, pero hindi mo na kinuha dahil inantay ang mahal na araw. Ang nakakita nito ay ang matandang si Mang Nonoy. Binalikan niya ang lugar, kaso nakapagtatakang wala na doon ang mutyang ito. Napapaisip tuloy ang matanda na baka naunahan na siya ng iba. Nagtanong naman si Jojo kung anong klaseng mutya ba ang tinutukoy nito. Sabi naman ni Mang Nonoy, mutya o pano na galing sa puting kambing. Mahiwagang nilalang na ang sungay ay nasa gitna ng noo. Nagpakita daw ito nang minsan siyang gumala sa lugar para bisitahin ng kanyang anak noon na may sakit. Tanghaling tapat, habang papaakyat ng puno, bigla na lamang umanong may nakita siyang maliwanag na bahay sa ibaba ng pangpang. Akala niya noon ay baka batis ito na tinamaan lamang ng liwanag ng araw. Pero nang maigi niya na itong tiningnan, naiiba-iba umano ang kulay. Nagiging asul, pula, berde. Siyempre si Mang Nonoy noon ay nakaramdam na ng hiwaga. Bumaba siya sa pangpang at dito ay nakita niyang isang puting kambing na nakapatong sa malaking bato. Ang batong ito ay nakausli sa may pangpang. Kaagad na pumasok sa isip nito na hindi na ito nabibilang sa realidad. Ang sungay ng kambing, ito yung naglilikha ng liwanag. Karaniwan na sa mga may karunungan na kapag nakakita sila ng malalakas na mutya, isang pahiwatig ito na silang napili. Nilapitan ni Mang Nonoy ang kambing na yon. Halos malalaglag pa siya sa pangpang dahil nilulumot ang landas. Nang maakyat ang malaking bato, dito niya nakita sa malapitan ng puting kambing na yon. Lumuhod siya ilang distansya at nagmumuni-muni nun. Nang mga sandaling yon umano ay hiniling ni Mang Nonoy na pagkalooban siya ng mutya. Nakikita niya ang puting kambing na hindi gumagalaw at wari pa'y nakatingin sa kanyang mga mata na may ipinapahiwatig nun. Dumapa sa bato si Mang Nonoy. Nakadipa ang mga kamay at pinapahiwatig ang pagrespeto at pagpupugay. Ang pamamaraang ito ay para hindi na siya subukin pa ng anumang batayan sa pagiging karapat-dapat. Ang iba kasi sa oras na may malaglag na mutya sa mga maywagang nilalang, sinusubok at matatawag pa itong subok ng kamatayan. Nananabik si Mang Nonoy. Pagbangon niya ay naroon pa rin ang kambing na nakatitig sa kanya. Pero hindi na nagliliwanag ang sungay niya. Nilapitan ng matanda sa pag-aakalang ibibigay ang kanyang kahilingan. Pero sa halip, naglaho na lamang na parang bula ang puting kambing na yon. Dito na dismaya si Mang Nonoy. Inisip sa sarili na baka hindi siya karapat-dapat. Pero napaka-imposible naman umano kasi siya lang ang nakakakita At malamang sa kanya ito gustong makipag-ugnayan. Kaya noon ay baka hindi pa napapanahon na makuha niya kagad ang mutyang ito. Marahil ay tatapat ito ng mahal na araw kung kaya'y inatay niya at nang balikan ng lugar, wala na siyang nadatnang kambing. May posibilidad na may nakakuhang iba. Pero naniniwala ako na kung sino ang nakakita sa kanya, ipagkakaloob ang gamit. Wika ni Mang Nonoy kay Jojo. Nang mga sandaling yun ay nasa baba na sila ng bukira ng Konsepsyon. Matanong ko lang po, Mang Nonoy, ang kabuuan ba ng kambing ang mutya o may bahagi sa katawan nito na bibigay sa karapat-dapat? Kung hindi ako nagkakamali, Jojo ha, ang sungay ng nilalang na yun ang mutya. Tugon ni Mang Nonoy. Nanghihinayang si Mang Nonoy. Ang sabi nito, kung nakuha at ipinagkatiwala lamang sa kanya, marahil ito na umano ang pinakamalakas na mutya sa tanang mutya na hawak ng bawat may karunungan.
Napaisip si Jojo ng malalim. Ayon sa kanya, baka walang tiyak na araw ang pagpapakita ng nilalang. Nagkataon lamang siguro na napadako sa lugar si Mang Nonoy. At syempre dahil sa may karunungan, talagang makakakita ito ng mahihiwagang nilalang. Sadyang umasa lamang ang matanda na baka siyang napili noon. Mawalang galang na po, Mang Nonoy. Pwede ko bang suyuin yung lugar? Suyurin. Malay niyo makita ko at sa akin ipagkaloob. Nakakahiya naman kasi kapag hindi ako nagpaalam sa iyo. Ang sabi naman ni Mang Nonoy, ayos lang. Pero nakakatiyak siyang hindi na magpapakita doon ng nilalang. Nasa kay Jojo na umano kung hahamakin niyang lugar na ito. Ibinigay ng matanda ang eksaktong lokasyon. Para na rin kapag ninais talaga ni Jojo na kunin ang bagay kahit wala na ito, hindi mahihirapan si Jojo na matunto ng lugar. Matapos makapag-usap, kanya-kanya na sila ng uwi. Nang makarating si Jojo sa bahay ay nakita niya ang tatay na abala sa pag-aasikaso sa mga pasyente. Albularyo kasi ito at may 3 matandang ginagamot. Nakita niya ang mga kagamitan ng ama. Nakasabi dito sa hayayan. Hapon na kung kaya't diretsyo ng binata sa kusina. Pagsilip niya sa bintana ay wala sa loob ang nanay. Maaring hindi pa ito nakakauwi. Nagtitinda kasi ito ng mga kanin sa eskwelahan malapit sa kanyang lugar. At kasama nito ang kapatid niya. Si Jojo na ay nag-asikaso sa kusina. At nang matapos ang tatay sa ginagawa nitong panggagamot, kagad itong lumapit sa binatilyo. Kinamusta ang binata kung may nakuha ba itong mutya. Sinabi naman ni Jojo na digdum umano ang kanyang nakuha. Kakarampot na karga at hindi ito magagamit. Maliban na lamang kapag hinalo sa langis ng panghilot. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pumuslit eh. Walang gaanong mutya sa lugar na yon, nagpumilit ka pa. Maniwala ka kasi sa akin, anak. Alam mo naman, di ba? Marunong akong kumilatis ng lugar kung saan may mga mahihiwagang bagay. Siya, sige, akin na yan. Gagawin kong medalyon at palalakasin. Ipapagamit natin sa kapid mo. Wika ni Tatay Mariano. Isiniwalat ni Jojo sa ama ang patungkol sa nabanggit ni Mang Nonoy na malakas na mutya. Yung kambing na kulay puti. Nasa sungay nang gagaling ang mutya noon. Galing sa puting kambing. Sa liblib na lugar. Engkanto yun, anak. Nagkukubli lang na kambing. Etong si Nonoy matagal nang nawiwilis sa mga mutya eh. Maniwala ka dun. Hindi nanggagaling sa bahagi ng katawan ng engkanto ang mutya. Nanggagaling ito sa kalikasan. Mabuti hindi siya sinaktan ng engkanto. Ito talagang si Nonoy oh. Teka. Huwag mong sabihing nagkaka-interes ka doon. Parang ganun na nga tay. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Malay nyo, ipagkaloob yun sa akin. Malay mo lang yun. Ay, ikaw bahala. Basta pagsasayang lang ng oras ang gagawin mo. Kailan ka ba pupunta doon? Sabi naman ni Jojo. 3 beses sa 1 linggo sa loob ng 1 taon. Magsisimula siya 2 buwan mula sa sandaling yon. Kailangan niya kasing mapaghandaan ang gagawin. Makikita sa mukha ng kanyang ama ang pagkamanga. Napapailing nito at sinabing malaking oras ang masasayang ni Jojo pero magpaganon pa man ay bilib siya sa tiyaga at matinding kuryosidad dito. Ang bahay nilang pamilya ay malapit lamang sa sentro. Pero bandang kanluran na kung saan may malawak na taniman ng iba't ibang gulay. Simpleng tahanan, gawa sa pawid na may malawak na sala at 2 silid sa loob. Gaya ng mga karaniwang tirahan noon, nakaangat ang saig sa lupa. Depensa sa anumang mababangis na hayop at baha. Sa harapan ng kanilang bahay, may kamalig na kung saan inaasikaso ng Tatay Mariano ang kanyang mga pasyente. Makalipas lamang ng 2 buwan, kumilos na itong si Jojo. 4 na oras din siyang naglakbay bago makarating sa lugar. Ayon kay Jojo, madaling araw yon. Akala niya'y magiging madali kapag nakarating na siya. Totoong bangin at sobrang lalim. Tapos ay may nakausling malaking bato sa paanan ng pangpang. Natitiyak niya sa sarili na ito ng nasasabing bato, kung saan nakita ni Mang Nonoy ang elemento
Binaba niya naman. Pero bago pa siya makarating, dumaan na siya ng matinding hirap. Nagkanda sugat-sugat ang kanyang tuhod at siko. Nadulas kasi ito. Mabuti na lamang at nakakapit kaagad sa isang baging. Dahil kung hindi, kalabasang basag ang kanyang aabutin kapag nalaglag siya ng pababa nun. Tinanaw niya ang malaking nakaumbok na bato. Napapaligiran ito ng iba't ibang klase ng puno. Nara, lawaan, lanyete at madre cacao. Pero may namumukod tangi doon na kakaiba. Animoy akasya pero may mga baging ang bawat sanga. Buong araw na nagantay si Jojo. Hanggang sa inabot na lamang siya ng dapit hapon. Napagpasya niyang umuwi noon. Ayon kay Jojo, biro mo daw, buong maghapon siyang nasa tapat ng bato. Nakaupo at sa matinding pagnanais na malaman kung may pagbabago ba. Kahit na bagot, naging matyaga ang binata noon. Nung papauwi ng binata, pinili niyang dumaan sa maayos na landas. Lilibot na lang, kesa naman aakit pa ng pangpang. Kahit matagalan sa pag-uwi ay nakakasiguro naman ng binata na hindi peligro ang kanyang dadaanan. Pero nang ilang distansya na siya sa lugar, nakarinig si Jojo ng kakaibang tinig. Yun bang tila may nag-uusap, pero umeeko. Napatingin pa ito sa itaas ng pangpang. Baka umano may nakadungaw na mga tao at nakamasid sa kanya. Pero wala naman. Saglit siyang huminto at maiging pinakinggan ng mga boses. Hanggang sa napagtanto ng binata na parabang mula ito sa kanyang pinanggalingan. Dito ay sobrang taka ni Jojo. Wala namang katao-tao sa lugar maliban sa kanya. Buong araw siyang naroroon pero ni isang tao ay hindi niya nasilayan. Napaka-imposible dahil sobrang liblib ng lugar. Kung magkakaroon man ng tao, ano naman ang ginagawa ng mga ito doon? Iba na ang hinala ni Jojo ng mga panahon na ito. Pinili niyang bumalik habang patuloy sa pakikiramdam sa mga boses. Sa mga sandaling ito ay medyo madilim ng lugar. Yung boses na naririnig niya habang papalapit, pahina ito ng pahina, na siya namang ipinagtataka ng binata noon. Hanggang sa nawala na lamang bigla ang mga tinig ng tuluyan, na siyang makabalik doon sa malaking bato. Napabitaw ng mabigat na kataga si Jojo. Pakiwari niya sa mga sandaling yon ay pinaglalaruan siya ng mga elemento. Hinamon niya mga ito na kung may sadyaman sa kanya ay magpakita na. Wala akong ibang pinunta dito kung hindi yung mahiwagang bagay na sinabi ng kaibigan ko. Gusto ko din itong makita kung totoo mang nakita niya talaga. Wika ni Jojo noon. Matapos noon ay muli siyang tumalikod para umalis pero biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Gusto mo ba talagang makita? Baka naman matakot ka lang. Nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa katawan ng binata. Kinilabutan ito at hindi makagalaw. Hindi niya rin piniling suriin kung ano ang nasa likuran. Dahil alam niya sa sarili na hindi ito kaaya-aya. Hindi ba? Ito naman yung sadya mo. Pero bakit tila nararamdaman ko yung pagkatakot mo? Kung sasadya ka sa lugar na mahiwaga, dapat sapat na ang tapang mo. Humarap ka. Naghahamon ka pa. Gusto mong ilipat ko yung itlog mo sa noo mo. Muling wika ng kung anong nilalang sa kanyang likuran. Nang marinig ito ni Jojo, dahan-dahan siyang kumabig habang unti-unting pinipihit ang katawan. Nang mga sandaling yon ay panay bitaw na makakatagang orasyon ni Jojo. Hanggang sa tuluyan na siyang nakapihit. At dito ay nakita niyang isang babae. Nakahubad ang paintaas nito. Kitang-kitang lahat doon.
At yung nakatabing sa ibaba, kapirasong bagay lamang na animoy balat ng kahoy. Kung wala ito, makikita ni Jojo ang bagay na hindi pa niya nakita buong buhay. Imbis na matakot ay nakaramdam si Jojo ng matinding pagkahiya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang bubungad sa kanya? Ang napakagandang babae at halos litaw na lahat ng maselan sa katawan niya. Yung mga mata, ang bilog na nasa gitna ay kulay berde. Para itong lahing banyaga. Tapos ang nasa kiliran, isang hayop. Napakiwari ni Jojo, kambing na kulay puti. At ang sungay nito ay nasa gitna ng noo. Nagliliwanag. May kwintas ang babae na tila kahawig nung sungay ng kambing ang palamuti nun. Kung hindi siya nagkakamali, ito na ang nilalang na nabanggit ni Mang Nonoy at malamang sa malamang alaga ito ng ubod sa ganda na babae. Nagpakilala ang babaeng ito na si Suran. Reyna umano ng mga tamaho. Yung lugar na yun umano ang kaharian niya. Tinanong siya ng babae kung anong sadya nito. Yumuko naman si Jojo at hinarang ang kanyang kamay sa mga mata. Ang sabi ng binatilyo, hindi siya sanay makakita ng babae na lantad ang katawan. Mga tao nga naman, hayaan mo. Pagka-uwi mo ay wala ka nang maaalala pa. Hindi mo maaalala na nakita mo ako. Ano? Sasagutin mo ba yung tanong ko o gagawin kitang kambing na katulad ng alaga ko? Hindi ka namin pinaglaruan. Sadyang ganito lang kaingay ang lugar sa tuwing sasapit ng dilim. Mawalang galang na. Masyado akong naging mapusok. Kala ko kasi pinaglaruan po ako eh. Nagpunta dito yung kasama ko sa pagnanais daw na makakuha ng mutya. Ayon sa kanya, kambing daw na kulay puti. Yan po sigurong alaga mo yung nakita niya. Sinabi ng babae na hindi umano ang sagot na yon ang tinatanong niya. Huling beses niya noonong sasabihin, kapag hindi pa umano nasagot, hindi na umano makakauwi pa si Jojo. Muli niyang tinanong dito kung anong sadya ng binata. Dito na ipinaliwanag ni Jojo ang dahilan. Nagkaroon siya ng pagnanais na baka mabigyan ng mahiwagang bagay mula sa kanyang kambing noon. Napatawa ang babae. Ang sabi nito, nahihibang na umano ang mga tao. Nakita niya daw ang pagdating ng isang matanda dito sa lugar. Narinig niya ang panalangin nito at sobrang natuwa si Suran. Paano ba naman kasi? Ang alaga niya umanong kambing ay tila sinasamba at binibigyang pugay. Sabihin mo kamo, gusto mong magkaroon ng mahiwagang gamit mula sa akin at hindi sa kambing ko magpapaalam. Ano to, kabaliwan? Nakakatuwa ka tao. Pero ang problema kapag pinagkalooban kita, may mangyayari sa iyo at hindi ka na magiging pangkaraniwan. Kalahati sa iyo engkanto na. Gusto mo bang mangyari yon? Tandaan mo, ikaw lang ang taong kinausap ko. Kapag nagkamali ka ng sasabihin, kapalit nito ang habang buhay mong pagsisisi. Pwede po bang ipaliwanag niyo yung mga batayan kung tatanggi ako at papayag? Ano pong mangyayari? Tanong ni Jojo. Ang sabi naman ng Reyna, kapag tumanggi si Jojo, makakauwi ang binatilyo. Pero iiwan na ito ng saktong pag-iisip. Gaya ng sinabi ng Reyna ay mabubura lahat ng alaala ni Jojo. Pero kapag tinanggap ng binata ang bagay na ibibigay ng tamaho, mabubuhay ito at magkakaroon ng hindi kapanipaniwalang abilidad. Parang no choice ako Kapag tinanggap ko, magiging katulad niyo ako. Nagresulta na yung maling desisyon ko. Tama ata si tatay gusto ko pang mabuhay. Wika ni Jojo sa sarili noon. Pagkatapos noon ay tumango ang binata at sinabing tatanggapin niya ang ibibigay ng Reyna. Ngumiti ang Reyna at umabante ng lakad patungo sa kanya.
Inilapit pa nito ang mukha na halos magpangdikit na ang kanilang mga labi. Hindi kilabot ang naramdaman ni Jojo kung hindi matinding pagkalalaki. Uminit umano ang kanyang katawan, lalo pat dumampi ang mga buko nito sa bibig niya. Matangkad ang reyna at ang bango daw nito. Nakipagtitigan sa kanya ng ilang segundo. Tapos nagwika ito ng, "Bukod sa ibibigay ko sa iyo, may isa pang kasunduan. Pero natitiyak kong hindi ka makakatanggi." Ano naman po yan? Sandali po, huwag masyadong dumikit. Ako naman teka, bigyan niyo naman po ng dignidad yung pagkalalaki ko. Pagkababae mo pala. Nakadagit na po sa akin eh. Hindi ako sanay. Walang hawakan. Hanggang usap lang po. Tila daw nilalapit ng reyna ang mga labi sa kanya na para bang gusto siya nitong halikan. Ang sabi ng reynang ito, ang isang kasunduan ay magiging iisa sila ni Jojo. Siyempre anumang bagay na galing sa kanya, may angking lakas. At ang lakas na ito ay galing mismo sa reynang yon. Ang pagpayag umano ni Jojo sa unang kasunduan, yun din umano ang sagot sa ikalawa. Bigla na lamang naglaho ang kambing at dito nagliwanag ang kwintas ng reyna. Kumalas sa kanyang babae at unti-unting naglaho. Hanggang sa yung suot nitong kwintas, nalaglag na lang sa lupa. Kagad na naglaro sa isip ng binatilyo na maaaring ang nalaglag. Ito yung bagay na gustong ibigay sa kanya. Dali-dali niyang kinuha yon at walang alinlangang isinuot. Ora mismo, nang masuot niya ang bagay ay narinig niya ang bulong ni Suran. Ang sabi nito ay tumakbo daw ng mabilis si Jojo kung gusto pang makauwi nito ng buhay. Binaliwala yun ng binata sa pag-aakalang baka nagbibiro lamang ang gabay. Pero ilang segundo lamang ang namagitan. Naglitawan ng napakaraming tamaw sa paligid nun. Galit na galit ang mga mukha na para bang may balak na hindi maganda sa kanya. "Tumakbo ka na," muling bulong ng babae. Walang sabi-sabing sumirit ng takbo si Jojo. Sumasaglit siya ng tingin sa likod. Nakita niyang nakasunod ang mga tamaho. Galit na galit ang mga ito. May iilang malapit na siyang abutan. "Ba't ba gusto akong patayin? Hindi naman kasama sa kasunduan to Bakit hindi mo nalang sabihin na gusto mo talaga akong patayin?" Reklamo ni Jojo noon. "Tumakbo ka hanggang makakaya mo. Huwag ka nang magsalita pa. Kapag naabutan ka pangalan na lang yung makakauwi sa inyo. Ang katawan mo maglalaho sa lupa." Tugon ni Suran. Mas binilisan pa ni Jojo ang pagtakbo. Pero nakapagtataka namang hindi siya nakaramdam ng pakod sa kabila ng layo at bilis ng kanyang pagtakbo nun. Hanggang sa makarating siya sa dalisdis ng bundok. Palabas na siya sa gubat at tanaw ang ilang kabayan sa malayo. Muling lumingon ang binata sa may likuran. Dito niya napansin na wala nang humahabol sa kanya. Pero hindi ito naging dahilan para huminto ang binata nun. Sa mga sandaling yon, tansya niya, mga 6:00 na ng gabi. Nakarating na siya sa maliit na nayon at dito pa lang niya piniling huminto. May ilang mga taong nakakita sa kanya. Mahahalata ang reaksyon ng mga ito na nagtataka. Yung mga nakatambay sa tindahan na kung saan siya tumigil. Nagtawanan pa at ang isa lumapit sa kanya. "Kaibigan, anong nangyari? Para bang hinahabol ka ng sobrang nakakatakot Hindi kita kilala. Taga saan ka ba?" Tanong ito sa kanya. Nag-i-ehersisyo lang. Magandang magpapawis sa gabi tsaka hindi po ako taga rito. Taga sentro ako. Wika ni Jojo sabay alis sa lugar. Nang makarating sa bahay ay bumungad sa kanya ang tatay na nasa harap ng tirahan nila at naghihitit ng tabako. Pagkatapos magmano, papasok na sana siya noon ng bahay nang magwika ang kanyang ama ng, "Sandali Jojo, parang may kakaiba sa'yo
Naaasiwa ang mga tangan ko. Anong nangyari doon? Kamusta? Hindi kagad nakapagsalita ang binata. Nag-iisip siya ng irarason. Lalo pat hindi pa lubusang na proseso sa kanyang diwa ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kaya noon ay minabuti niyang sabihin sa tatay na bukas na lamang umano. Hindi naman nagpamulit ang tatay Mariano. Sinabi na lamang nitong kumain na si Jojo at ipahinga ang katawan, lalo pat alam niyang napakalayo ng nilakbay nito. Kinabukasan pagkagising ni Jojo ay nagulat siya nang makitang hindi umalis ng bahay ang tatay. Nakagawian naman itong wala tuwing umaga. Naroroon sa mga hayupan. Nagpapastol at sumasaglit pa sa kanilang sakahan bago umuwi. Tapos halos tanghali na rin ito kung dumating. Pero sa mga sandaling yon, hindi umalis ang kanyang ama na para bang may inaantay. Tinanong naman ni Jojo kung may pasyente ito sa umaga. Kaso umiling ang tatay at nagmungkahing umupo muna si Jojo sa kiliran niya. Kagabi hindi ako makatulog ng maayos. May kakaiba dito sa bahay at alam kong galing sa iyo yon. Kilala mo naman kung anong kaya kong gawin. Nararamdaman ko ang taglay mong presensya. Ano bang nangyari talaga't bigla na lang ako sa iyong nanibago? Tay, mali po kayo ng hinala. Totoo at hindi nagsisinungaling si Mang Nonoy. May mutya po sa lugar at alam ko po sa sarili na napakasela nito. Nakuha ko po yung tay. Sabay angat sa kwintas na nakakubli sa kanyang damit. Tinitigan itong maigi ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata nito at kitang-kita ang sobrang pagkamangha. Hinawakan nito ang kwintas at habang nangyayari yon, nakikita ni Jojo ang panginginig ng katawan ng kanyang tatay. Hindi nga nagsisinungaling si Nonoy. Nakakamangha. Maging ang pinakamalakas kong tangan na asiwa sa suot mo eh. Ano bang klase to anak? Ba't naging kwintas ka agad? Ganyan na po talaga yan nang makuha ko tay. Binigay po. Hindi sa kambing na kulay puti kundi yung nagmamay-ari ng mahiwagang kambing. Tay galing to sa reyna ng mga tamaho. Malamang sa malamang ang palamuting ito ay yung sungay ng kambing na yon. Inangat naman ng tatay Mariano ang kanyang gamit. Isa yung uri ng medalyon. Baliktarang medalyon na gawa sa sinukuan. Kitang-kita ni Jojo kung paano ito umusok ng ilapit sa kanyang kwintas. Ang medalyon ko ang tumutulong sa akin para alamin at kilatisin ang isang tao anak. Maging ang lugar kung may masama o mabuting presensya. Kadalasan umiinit lang ito pero ngayon nakikita ko parang aapoy na eh. Isa lang ang ibig sabihin yan. Sobrang lakas ng nakuha mong bagay anak. Mas mapapalakas mo pa yan. Lalo na't sobrang lalim na rin ang mga karunungan mo. Sa ngayon tama lang na ikubli mo ito. Huwag mong ipagsabi kahit kanino. Ito pa'y magiging dahilan kung bakit may magtatangka sa buhay mo. Wika ng kanyang ama. Dagdag nito kung kailangan ng tulong ni Jojo upang alamin ang kakayanan ng gamit. Sabihan lamang siya ng binata para mahanapan niya ng paraan ng prosesong gagawin para makilatis ang abilidad na kayang ibigay ng tangan na yon. Marami kasing pamamaraan para malaman ang tinataglay ng bisa ng bawat gamit. Isa na dyan ang paglubog sa langis, sa tubig na hinaluan ng asin at suka. Pwede ding ilagay sa altar. Isa pang proseso para malaman ay ang subaybayan na mangyayari sa nakakuha ng bagay sa loob ng isang linggo. May pagbabago kasi umanong mangyayari mula sa mga kinikilos, kung paano mag-isip at kung gaano katatag ang katawan sa mabigat na gawain. Pwede din umanong idaan sa subukan. Dito malalaman kung anong klaseng tangan meron ng isang tao. Tagaliwas, kabal, poder, swerte at marami pang iba. Pero umiling si Jojo. Alam niya sa sarili na hindi na kailangan pang ipasuri sa kanyang gamit. Dahil malalaman din niya ang bisa sa tulong ng gumagabay sa kanyang reyna. Hindi naman sinabi ni Jojo ang dahilan sa kanyang ama. Basta sinabi niya lang na siya nang aalam dahil marunong din naman ang binatilyo sa pamamaraan ng kanyang tatay.
Sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na gamit, hindi mawala-wala sa isipan ni Jojo ang kasunduang sinabi ni Suran. Batay nga sa nabanggit, magiging katulad siya nitong engkanto. Ang tanong ngayon, kung bakit gusto siyang patayin ng kauring tamawo. Tinatanong niya si Suran pero hindi ito tumutugon. Sa halip, ang huling beses nitong nagsalita ay yun lang hinahabol siya ng pulutong ng mga tamaho. Inaasahan pa naman niya noon na malalaman ng bisa ng gamit dahil dito. Maraming araw ang lumipas. Suot-suot lagi ni Jojo ang tangan. Malaki ang pinagbago sa sarili ng binata. Hindi dahil sa naninibago siya sa gamit, kundi naninibago siya sa sarili. Halata naman na may kaya siyang gawin ngayon na napaka-imposible. Yung tipong kahit mabigatang trabaho, kaya niyang matagalan. Siya kasang inaasahan ng kanyang ama sa kanilang sakahan. Ang kapatid ni Jojo na si Arman, sumasama naman ito sa kanyang nanay sa pagtitinda ng kakanin at may pagkabinabae. Hanggang sa hindi inaasang pagkakataon, mapapasubok si Jojo sa isang tagpo na nagpabansag sa kanya bilang bantugan. May pasyente noon ng tatay niya. Kinukulam ito at hindi nagawa ng paraan ng ama. Napako gamit ng orasyon ang mangkukulam pero hindi ito mapuksa dahil nga sa sobrang lakas din ng karunungan. Ang pasyente ay itago na lamang natin sa pangalang Aling Belen. Lumaki ang isang paa nito na animoy puputok na sa maga, habang yung isang paa naman ay nanigas at hindi na maigalaw ng Aling Belen. Ayon sa tatay, 2 uri umano ng kulam ang ginamit. Ang isa ay tinatawag na paltok at dinaan sa palipad hangin, habang ang isa naman ay barang. Ginamitan ito ng uod na mula sa nabubulok na bangkay. Ibig sabihin ay marunong mangkulam at mangbarang ang salarin. Isang indikasyon na may malalim itong karunungan. Na mga sandaling ito, gabi na, nanatili sa bahay nilang pasyente. Ito na rin ay batay sa pagpapasya ni Tatay Mariano para masubaybayan niyang maigi ang kalagayan ng pasyente. Marami naman o kasing prosesong ginamit, pero ni isa ay hindi man lamang tumalab. Ano kaya, Tay? Subukan ko kaya? Di ba napako muna ng isang beses? Ipako mo ulit at ako ang haharap. Sigurado ka ba dyan, anak? Pakiramdam ko parang hindi nakakayanin ng katawan ng pasyente ang proseso eh. Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Hinang-hina na. Baka bumigay kapag nakipagkumbati tayo sa kalaban. Ay naman kay Jojo, sa kamatayan din umano patungo ang pasyente kapag wala silang magagawang ibang paraan. Para na rin nila itong pinatay. Ano, Tay? Doon ka sa patuloy na panggagamot na alam mo namang mamamatay rin o doon ka sa may pag-asa pang mabuhay? Kung sa bagay, tama ka naman dyan. Ngayon na bang gusto mo? Pagkatango ni Jojo ay tumayo ang tatay at lumapit sa asawa ng pasyente na si Adong. Pinaliwanag nito ang pwedeng mangyari. Tapos tinanong ni Tatay Mariano ang asawa ni Aling Belen kung kaya ba nitong sumugal kapalit ng buhay ng kanyang kabiyak. Walang kasiguraduhan pero sa gagawin nila, may pag-asa. Tumango si Adong pero nangingilid ang luha nito sa mga mata. Nang mga sandaling ito ay nakahiga sa papag ang pasyente. Ilang minuto lang ang namagitan ay sinimula ng Tatay Mariano ang proseso. Kumuha ng kapirasong tawas tapol at pinahawak kay Aling Belen. May inipit din na bagay sa daliri ng paa ng pasyente nun. Bala ito ng baril. Pero ang laman ay hindi asupre. Iba't ibang klase ng orasyon na nakapaloob sa maliit na papel. Nag-usal ang tatay. Dumura-dura sa hangin sabay tapik sa balikat ni Aling Belen nun. Dito ay biglang tumirik ang mga mata. Pumikit ang pasyente na siya namang nagpagulat kay Mang Adong. Para kasing namatay ang asawa. Tinapik-tapik pa nito ang kamay pero... Huwag mong galawin, Adong. Buhay pa siya. Huwag mong basagin ang pagtapik ko sa kanya. Wika ng Tatay Mariano. Hanggang sa bigla na lamang dumilat ang mga mata ni Aling Belen sabay bangon na animoy walang sakit.
Nakasimangot ang mukha na nanlilisik ang mga mata. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ubra ang ginagawa mo? Kung sino ka mang albularyo ka, distorbo ka sa pamamahinga ko. Gusto mo bang hindi ko napahirapan pa yung pasyente? Ayon kasi sa nagpakulam sa kanya, uunti-untiin ko daw para naman makaranas ng matinding paghihirap bago pa man sumakabilang buhay. Uwi ka ni Aling Belen. Sa pagkakataong ito ang mga katagang lumabas sa bibig ng ginang. Galing sa mangkukulam. Pasensya ka na, pero angas mo rin ano. Sobrang yabang mo kung magsalita. Nga pala, may kakausap sa'yo. Wika ng Tatay Mariano sa Badihudi at kay Jojo dito na tumabi ang binatilyo kay Aling Belen. Pagdampi ni Jojo sa kanyang kamay sa noo ng pasyente, bigla na lamang sumigaw si Aling Belen. Yung boses nito ay ibang-iba na. Parang demonyong paos at nagwawala pa. Pinipigilan naman ito ni Mang Adong. Ito na rin ay dahil sa sinabi ng Tatay Mariano na baka maumpog ang ulo sa dingding. Magsalita ka. Taga-saan ka? Taga-saan ka? Ayaw mo ah. Gusto mo talagang patayin kita. Wika ni Jojo. Dito sinabi ng sumapi kung taga saan siya pero hindi binanggit ang kompletong detalye. Nang marinig ng Tatay Mariano ang lugar, masasaktan mo yan pero hindi mo papapatay sa prosesong pagkitil anak. Ngayon din, puntahan mo yung lugar kung saan siya nakatira. Alamin mo yung bahay niya gamit yung tangan mo. Ako nang bahala dito. Tingin ko may 3 oras pa bago siya makawala sa pagpako. Mungkahi ng Tatay Mariano. Dali-daling umalis si Jojo. Nagmamadali ito dahil ang nasabing lugar ay nasa 2nd baryo pa mula sa kanila. Dahil gabi na ay mahirap makahanap ng masasakyan. Tumakbo lang ng tumakbo si Jojo hanggang sa nakarating siya sa lugar. At dito niya muling narinig ang boses ni Suran. Napabitaw pa ng mabigat na salita si Jojo dahil nainis ito. Marami kasi mga tanong na hinahanapan niya ng kasagutan pero hindi naman nagsasalita ang gabay sa tuwing tinatanong niya. Naku naman oh, ano bang sadya mo? Kung kailan pa may importanteng gagawin saka ka pa magsasalita. Wika ni Jojo noon. Hanggang sa bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan ng reyna. Galit ang mukha nito na waribay na insulto sa mga binitawang kataga ni Jojo. Kung gawin kitang kambing, hindi naging madali sa akin lahat. Alam mo namang reyna ako at may ginagampanan ding tungkulin sa lugar namin. Ang paghabol sa iyo ng mga kauri kong tamaho, subok yun kung karapat dapat ka bang pagkalooban ng gamit. Kapag hindi ka sumunod sa sinabi kong pagtakas, isa na yung kapalpakan at pagpapahiwatig na wala kang tiwala sa akin. Hindi ka papatay ng mga kauri ko. Paano ka papatay na nasa loob ako ng katawan mo? Anong problema mo at bakit tayo narito? Tanong ni Suran. Tapos ay nilapit nito mukha sa binatilyo. Huwag naman ganyan. Mukha lang ang galit sa'yo pero parang may pagnanais ka. Oo, huwag mga halik. Nasa maling pagkakataon ka. Nagmamadali ako eh. Kailangan ko mapuksa yung mangkukulam na nakatira dito. Iyan lang ba? Sige, pakakawalan ko ng bisa ng gamit mo. Wika ni Suran. Naglaho na lamang ito bigla sabay nakaramdam si Jojo ng matinding lamig sa katawan. Pero pinagpapawisan ng binata noon. Takang-taka noon si Jojo at hindi niya alam ang nangyayari sa sarili. Hanggang sa maya-maya pa ay bumulong na ang gabay at sinabing sa timog ng lugar naroroon ang hinahanap ni Jojo. Walang sabi-sabi ay kaagad nang kumilos si Jojo at tumakbo pa timog. Dito ay muling nagsalita ang gabay nang mapatapat siya sa isang bahay. Diyan nakatirang hinahanap mo. Palagayahin mo ako pagkatapos nito ha. Pulong ni Suran. Teka, ba't nakarating ka sa paligayahin? Anong ibig sabihin yan? Kinikilabutan ako. Huwag kang ganyan. Hindi mo man lang sinabi kung paano pasukin yung bahay. Tingnan mo, may mga aso tapos ikaw dyan ligaya na yung hinahanap. Pakawalan daw ang lakas ng gamit. Sabihin mo,
pakawalan niyang ano mo. Ngayon ka nga lang magsasalita, puro naman. Wika ni Jojo nun. Dahan-dahan itong umabante ng lakad at dito ay sobrang nagtaka ang binatilyo. Hindi man lamang kumahol ang mga aso. Lumapit lamang sa kanya na para bang siyang amo ng mga ito. Napapailing na lamang si Jojo ng mga sandaling yon. Alam niya sa sarili na kagagawa nito ng kanyang gabay. Malaki ang bahay pero parang walang tao. Dito niya nakita ang isang lalaki na nakahiga sa sahig nun. Pero dilat na dilat ang mga mata habang kinakausap ang sarili. Kumpirmado. Ito ang kumulam. Pamilyar sa kanya kung paano magbitaw ng kataga. At hanggang sa ngayon ay napapailalim pa rin ito sa pagpako ng kanyang ama. Doon sa bintana dumaan si Jojo. Batid niyang wala namang ibang tao sa lugar maliban na lamang sa matandang nakahiga sa sahig. Nang malapitan niya ito ay hindi man lamang siya pinapansin. Parang nananaginip ng gising at patuloy lamang ito sa pagsasalita. "Huli ka ngayong animal ka!" Wika ni Jojo sabay tapik sa balikat ng tao. Sa pamamagitan nito ay magagasak ang pagpako. Bigla na lamang bumangon ang mangkukulam. At nang makita si Jojo ay nagulat ito at kaagad umatras. "Sino ka? Ba't nasa loob ka ng pamamahay ko?" Wika nito.